So ayun, okay, KGX, kamusta tayong lahat at usap lang tayo kasi meron syempre sa nag-comment sa atin, no? So puro support and resistance lang daw yung nakikita nila sa video ko at nakakasawa na, no? So ako, congratulations sa'yo. 'Di ba? Bakit? Kasi at least kahit papaano natuto ka sa support and resistance, 'di ba? At least ibig sabihin sa ulo mo na yung support and resistance na sinasabi natin. 'Di ba? So ngayon ako, payo ko naman sa iyo, no, hanap ka ng sarili mong pattern na kung saan profitable ka. Ako kasi lagi lang akong sa support and resistance na binibigay ko. Doon lang ako pumapasok. Hindi ako pumapasok kung saan-saan. Hindi ako tumitingin kung kani-kaninong graph yan tapos sabay gagayahin ko. Wala akong ganun. No, ang hinahanap ko yung sa sarili ko, no? Yung kung paano ako magti-trade sa sarili kong pamamaraan. So far, okay naman tayo. And then, kung titingnan natin, ito yung resistance natin. For example, ito yung resistance ko. So ngayon, umangat, hindi nakuha. Kung mapapansin nyo, once nung na-reject dito, umangat nga, pero kinuha ulit hanggang support. So meaning, for me, para sa akin na, itong resistance na to is strong. Kasi nga, once na na-reject siya, at bumalik hanggang sa support, para sa akin, matindi tong resistance na to. For me, no? Kaya naghahanap tayo ng ganyan. Okay? So ngayon, titingnan natin. Ito naman rejected 2 beses. Pero kapag ayan, bumagsak dito, panigurado baka kunin to. Si 3.9 o si 3.9. No? Pag yan, bumagsak dito, no, na-break niya tong resistance, support na to, possible makuha ni ETH yung 3.9. Okay? So yun lang yung nakikita ko mga kapatid. So far dito, pwede din, di ba, yung iba minsan, ang ginagawa natin dyan, kapag nagkaroon ka ng short position, pwede ka rin naman mag-entry ng ng long position, di ba? So pwede din naman yan. Yan din naman yung ginagawa natin mga kapatid, di ba? So check tayo. Kunyari ito, pwede ka mag-entry ng long dyan kasi minsan ang ginagawa natin, di ba? Once rejected yung mismong support natin, naglo-long position tayo, di ba? Ngayon, malalaman mo na malakas tong support itong support na to, tong area na to, dahil rejected siya, di ba? Pag ayan, pumunta dito, no, sa area na to. Okay? Ngayon, pag na-reject to ng pang-4 na beses, possible, bumagsak ulit yan mga kapatid, or dumiretso na yan dito. Okay? Kapag ito naman, lumipad hanggang dito sa taas na to, hanggang 4.6, possible, malakas tong support na to, no? Yan yung naiintindihan ko, no? Ganun lang ako mag-trade, napaka-basic lang mga idol. Hindi ko papahirapan yung sarili ko, okay? Pag nagti-trade ako, hindi ko papahirapan yan, okay? So ngayon, BTC update tayo. So sa BTC update naman, kung titingnan naman natin, no? Hindi nakuha yung sinet natin. O, di ba? Tingnan nyo ha. Ito yung kahapon. Tingnan nyo, hindi ako basta-basta pumapasok. Ang sabi natin, pag nakuha si 112, doon ako mag-e-entry. So, kung mapapansin nyo, tingnan nyo ha, kung mapapansin nyo, nandito yung kahapon, tingnan nyo, hindi ako nag-e-entry, no? Na, delikado. So, once na nabasag tong support, eto, tingnan nyo, support natin, biglang bumagsak, di ba? So, from from 114,400 to 112,500. So, meaning, 2,000 USDT ang binaba. So, profit ka ba doon o hindi? Profit ka doon, idol. Okay? So, ngayon, ang kinuha niyang support ay nandirito sa area na to. Ito yung kinuha niyang support. Yan. Yan ang kinuha niyang support. Tingnan nyo, dyan siya nag-bounce. Yung area na yan. Naghahanap lang ako ng napaka-basic kung paano ako papasok sa trading. Pero sa pagiging, kalmado, mga idol. Okay? So ngayon, maghihintay lang tayo dyan kay BTC. Hihintayin lang natin kung lumipad ba yan o hindi. So, for me, baka lang magkaroon pa ng correction. Diba? Ang gulo ng market, diba? So, kung mapapansin nyo dito kay Ted, Binance, ginawa nila, kumbaga nagkaroon ng drop dahil nagbenta si BlackRock, nagbenta yung mga institution, mga kapatid. Kaya biglang nakita natin yung biglang pag-drop. So kung papansin niyo to si Ted, ito yung super bullish nung nakaraan, di ba? Pero kung mapapansin niyo,
bumagsak yung market kahit napakagaling na mga yan na analyst, di ba? Bumagsak pa rin yung market. Kaya sabi ko sa inyo, walang pinipili yung market, walang professional, di ba? Kapag nagloko ang market, mga kapatid. Okay? So, next natin, Bitpinas, no? Tingnan lang natin. Kasi dito, ban on crypto trading, di ba? Urge to boost activity on PH stock market. Ano masasabi niyo yan? Ako, sa totoo lang, ako nalulungkot ako kasi parang so, parang ayaw ng gobyerno umasenso tayo. Di ba? So, ako kasi, syempre, yung pera na pinagpapagurang ko, gusto kong i-invest sa sarili kong pamamaraan. Sa sarili kong kagustuhan, di ba? So, kung ang pera ko, kunyari, kung nag-iipon ako sa bangko, for example, nag-iipon ako sa bangko, doon lang ako nag-iipon. Sa loob ng 10 years, mag-iipon ka, ano bang gusto mo sa buhay mo, di ba? Tapos sa bangko mo ilalagay yung pera mo, di ba? So, pagdating ng panahon, kakainin lang ng inflation yan, di ba? So, ako, ang ginawa ko sa buhay ko nun, bata pa lang ako, nangutang na ako ng lupa, no? Nangutang ako ng lupa, hindi ko tinignan yung interest nun, no mga time na yon. Dahil, syempre, alam ko na possible, soon, tataas ang value, no? So, maganda yung kinalabasan, di ba? For example, bumili ka ng bahay sa Camellia, kunyari, for example, Camellia Homes. Bumili ka ng bahay sa Camellia ng 2018 Cara, yung worth 2.3 million, di ba? So ngayon yung presyo 6.4 na, di ba? So 2025. Di ba? So kung titingnan niyo, lumalaki yung value ng ng lupa. Ako kasi doon ako nag-iinvest, real estate, no? Doon ako nag-iinvest. So, ako bata pa lang ako noon. Kumbaga ang ginawa ko, ano ba yung gusto ko sa buhay ko yung paglaki ko. Pag dating ko ng 35, 36, 37, 38 hanggang 40. 'Di ba? So, gusto niyo na ba magretiro sa trabaho o manatiling empleyado, 'di ba? Ako naman ang ginawa ko is gusto kong sumubok ng another risk, no? Gusto kong magtayo ng farm, 'di ba? Parang ganyan. Yan yung gusto ko. So, balik tayo dun sa topic, no? Kakainin lang ng inflation kung nasa bangko lang yung pera mo, mga idol. For example, na lang din, bigas, di ba? Naabutan nyo ba yung 20 pesos? 25 pesos, o baka sa 25 kayo, naabutan nyo yung 25. Pero nung bata ako, talagang ganyan lang ang bigas, napakamura lang. Pero ngayon, tingnan mo, mapapamura ka na. Di ba? Hindi ka tulad sa cryptocurrency. Kung mapapansin nyo, basta alam mo lang kung ano yung bear market, alam mo yung bull market, di ba? Alam mo yung price action, familiar ka kay BTC, familiar ka kay Ethereum, di ba? So, alam mo yan. No, alam mo dapat lahat. Kumbaga sabi nga natin, kaya nga everyday tayo nag-news, dapat alam natin yung fundamentals, dapat alam natin yung mga rumors, di ba? Dapat alam din natin kung kailan ba magda-drop, di ba? So, dapat naka-ready tayo palagi. Yun lang yung pinaka-awareness na dapat nyo malaman pagdating sa crypto. Pero ako nakakalungkot kasi nga una, syempre crypto, no? Kumbaga kung titingnan natin digital assets and part na rin ng innovation, pero still tayo wala, no? Kumbaga mga foreign exchange is binan. Wala tayong magagawa doon, di ba? So, yun lang. Yun lang naman yung sa akin, mga kapatid. At kayo, anong thoughts nyo, di ba? Kasi ako, hindi naman ako mag-stock market. No? So, dito ako sanay sa cryptocurrency So, kaya dito lang tayo. O kaya dito lang ako. Diba? So, yun lang KGX at saludo sa inyo lahat.